Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarina S. Palamat. Ngayon lalahad ko ang tulan para sa daily devotion na pinamagatang 7 Essentials, Salvation by Grace. So yung scripture po natin ngayon is Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, and sinasabi po dito na For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So sinasabi dito na hindi ka masisave sa mabubuti mong ginagawa, sa pagiging mabuti mong tao. Hindi masisave ka through faith. And ito yung gift ni God sa atin, no? At hindi ka pwedeng magmayabang, no? So, teaching po natin yun is Doctrine of Salvation. So, number 1 is salvation is by grace through faith in Christ. So, naligtas tayo dahil mabuti ang ating Panginoong Diyos. So, yun naawa sa ating Diyos, di ba? Si Jesus Christ. Kasi, patungo tayo sa pagkakalayo-layo mula sa Diyos. Kumbaga, nalalayo. Yung direction natin sa buhay is papalayo sa ating Panginoon, no? So, patungo tayo sa kapahamakan at malayo sa Diyos. Pero, tinignan tayo ng Diyos ng may malasakit at nahabag, no? Yung God the Father, siya yung masusugo sa God the Son, no? Upang may mission sa mundo. At yung banal na Espiritu ay yung hihipo sa atin, palambutin pa nang tayo ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ng mayamang biyaya ng Diyos, inabot niya tayo. And matatanggap natin yun sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoon. So, salvation is by grace through faith in Christ. Point number 2 is salvation is a free gift of God. Yung kaligtasan po natin is regalo sa atin ng ating Panginoon. Is a gift. Is a free gift. No? Iba siya sa reward. Kasi yung reward, di ba, kapag may nagawa tayong panalo or may nagawa tayo sa mabuti is may reward tayo. Like, for example, is ikaw, binalik mo yung pera na napulot mo sa may-ari. So, may reward ka. Ganun po yan. No? Magkaiba po yung free gift sa reward. So, yung kaligtasan, hindi siya reward. No? Ito ay regalo ni God sa mga taong hindi karapatan dapat tumanggap. So, regalo daw po ito ni God na sa karapatan tumanggap. Yung salvation, binigyan sa atin ng Diyos ng mga panahon na hindi tayo karapat dapat. Kaya po, gift of God is not a reward. Binigay ng Diyos sa atin yung kaligtasan, yung salvation. Nanlibre at walang bayad. Point number 3 is salvation is not from ourselves or by our works. So, yung kaligtasan daw po, hindi daw po yan nagmumula sa sarili natin, no? Yung kaligtasan mo is nakadepende sa'yo, no? Kapag yung kaligtasan mo is nakadepende sa'yo, walang maliligtas. Hindi ito makakamtan sa pamagitan ng paggawa mo ng mabuti sa kapwa, pagiging mabuti mong tao. Hindi daw po yan, no? Always remember na kaligtasan ay hindi sa mabuting gawa sa kapwa o sa pagiging mabuti mong tao. No? Sa paningin ni God, tayo ay masama. Diba? Sapagkat tayo nagkasala at patuloy na nagkakasala. So, salvation is by grace through faith. Ang salvation sa pamagitan lang ng biyaya ng Diyos na nagmamalasakit sa atin at minahal tayo at ibinigay ang kaligtasan bilang regalo sa atin. No? Matatanggap natin yun sa pamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. Sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. So, salvation is not from ourselves or by works. So, bilang application, number 1 is believe and be saved. So, sabi ito na magtiwala ka lang. Maniwala ka lang. No? At ikaw ay maliligtas. Maniwala ka sa ating Panginoong Hesukristo. Ikaw maliligtas. Diba? Kailangan lang natin is manampalataya sa ginawa natin Panginoong Hesukristo. Siya yung nagpakahirap sa krus ng Kalbaryo para iligtas tayo sa kasalanan na ginagawa natin. Diba? Next is, do not add anything to faith. So, kailangan
mananampalataya tayo kay Jesus Christ at wala nang iba, kay Jesus Christ lang, no. Hindi natin kailan pwede sabihin na, Lord, mananampalataya ako sa ginawa mo sa krus at dadagdagan ko pa yan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Hindi daw po yun, no. Pag ganun po yung thinking natin, sinasabi natin na parang kulang pa yung ginawa ni Jesus sa krus, no, para tayo iligtas. So hindi yun, ayun yung tinatawag na false gospel. Hindi yun yung helyo ng Panginoon. Salvation by faith through Jesus. Matanggap natin yun sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, di ba? We should not add anything, no? Do not add anything to faith. Huwag natin haluan pa ng kahit ano, no? So huwag natin dagdagan or what yung pananampalataya natin. Kailangan kay Jesus Christ tayo maniniwala at magtitiwala at mananampalataya. So lastly is prove our salvation by good works. Hindi ibig sabihin ng pagtanggap ng kaligtasan natin mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya lang, no? Hindi po ibig sabihin yan hindi ka na magbabago. Wala kang pagbabago sa buhay mo. Ang pagbabago ng buhay, ito ay resulta ng kaligtasan. So, kaya imposible na kung ikaw ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo, wala kang pagbabago sa sarili mo. Imposible naman daw po yun, no? Kung ikaw ay tunay niligtas, yan ang biyaya sa iyo ng Panginoong Jesucristo. Yan ang magbabago sa iyo at magbabago sa buhay mo. At mapatunayan natin na tayo tumanggap ng biyaya sa Diyos sa pamamagitan ng mabuting gawa. We will to able prove our salvation by good works. Because ang biyaya ng Diyos ay hindi cheap, no? Isa siyang mayamang biyaya, no? Kung nag-start tayo sa biyaya ng ating Panginoon, mapapatuloy tayo sa biyaya ng ating Panginoon. Tuloy lang, no? Life goes on. So, prove our salvation by good works. So, ayun nga, ang natutunan ko dito is hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng mabuti mong gawa or paggawa mo na mabuti o ang sarili mong gawa na napinagyayabang mo pa sa iba. Maliligtas ka through faith. Siya sabi dito na, for it's by grace you have been saved through faith. Na it's the gift of God, not by works, so that no one can boast. So ay napakanatunan sa chapter na ito, and sana po may apply natin yung application and may share natin sa iba. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.